Tinawag ng military analyst na hindi kapani-paniwala ang pinakabagong pagkatalo ng Russia sa labanan. Ngayon, hindi na tangke o misil, kundi drone ang usapan. Sa digmaang kilala sa murang loitering munitions at swarm tactics, binago ng Ukraine ang laro gamit ang bagong inobasyon. Mabilis, murang interceptor drone na madaling paramihin at epektibo. Ang maliliit na unmanned aerial vehicle na ito ay naging mahalagang sagabal sa dating hindi mapigilang drone opensiba ng Russia at nahuli si Putin na hindi handa. Ngayon, ang malikhain na Ukrainians ay nakaisip ng panlaban na nagbago ng sitwasyon. Interceptor drone. Nahuli si Pangulong Vladimir Putin na hindi handa. Kaya, nagmamadali siyang humanap ng solusyon sa bagong problema. Bago ito, ang pinakamaimpluwensyang drone ay ang Iranian na Shahad family, na parang maliit na cruise missile ang gamit. Ngunit sa mas mababang halaga, binago ng mga long-range kamikaze loitering munitions ang dekadang kalkulasyon sa air defense. Napatunayang epektibo ang mga tradisyonal na surface-to-air system, tulad ng Patriot ng United States at Iris-T ng Germany sa pagpabagsak ng mababagal na Shahad. Pero ang missile na kanilang pinapalipad ay daan-daang libo lang ang halaga, hindi milyon-milyong dolyar. At ilang daan lang ang ginagawa kada taon dahil madalas magpakawala ang Russia ng 100 hanggang 600 Shahed drone gabi-gabi sa Ukraine ngayong 2,000 at 25 hindi na praktikal gamitin ang high-end na sistema para pabagsakin ang mga ito, lalo na't may kasamang cruise at ballistic missiles na kailangang harangin gabi-gabi. Pero ang interceptor drone ay maliit, epektibo, mura, at madaling paramihin. Maaaring magbigay ang mga anti-drone na drone ng solusyon sa patuloy na banta ng tinaguriang lumilipad na lawnmower. Magbibigay ito ng gabay sa epektibong anti-drone warfare para sa mga militar sa hinaharap. Kaya't suriin natin kung paano ito gumagana, anong sistema ang gamit ng Ukraine, at saan patutungo ang mga pag-unlad na ito. Ang pamilya ng mga drone na Shahed na gawa ng Iranian na tagagawa na HISA kasama ang Shahad Aviation Industries ay isang medyo bagong pangyayari. Unang lumabas ang orihinal na footage noong 2000 at 21 ang Shahad ay Farsi ng Iran na nangangahulugang saksi. Ang Shahed 100 at 36 ang pinakamaimpluwensyang bersyon na ginamit ng United States para gumawa ng sarili nilang murang one-way attack drone na tinawag na LUCAS. Ang mga LUCAS drone ay dinisenyo para sa maramihang pagpapalipad. Nagbibigay ito ng murang alternatibo kumpara sa mga high-end na plataporma tulad ng MQ Sham Reaper na nagkakahalaga ng 3,000 at 50,000 kada unit. Ngayon, ginagaya ng United States ang ginawa ng Russia noong 2000 at 22 nag-angkat ang Russia ng maraming Shahad, 136 mula Iran para sa Ukraine, at pagkatapos ay nagsimulang gumawa nito sa Russia gamit ang kit mula Iran. Sa paglipas ng panahon, nagsagawa ang Russia ng iba't ibang pagbabago at pag-upgrade sa orihinal na disenyo, na lumikha ng isang variant na tinatawag na Gerin sa isang malaking planta ng paggawa sa Alabuga, Tatarstan. Lalong lumaki ang produksyon ng mga Gerin at tinatayang ng intelihensya ng Ukraine na pagsapit ng katapusan ng 2000 at 25, gumagawa na ang Russia ng humigit kumulang 100 at 70 hanggang 100 at 90 ng pinakabagong Gerin 2 at Gebera Decoy na mga variant araw-araw. Kung ikukumpara sa Iranian Shahed, 136, may ilang importanteng upgrade ang Gerin 2. Ang Iranian navigation system na gumagamit ng civilian-grade global positioning system ay pinalitan ng Russian-made flight control unit at microprocessor na gumagamit ng Russian GLONASS satellite navigation. Pinabuti ang kakayahan sa electronic warfare at resistensya. Ang one-piece na Iranian Shahad 136 ay ginawang modular na may magkakaugnay na bahagi. Nagbago rin ang materyales na ginamit sa fuselage, kung saan ang orihinal na magaan na honeycomb structure ay pinalitan ng kombinasyon ng fiberglass
at hinabing carbon fiber o kaya'y materyales na parang foam. Pinaniniwala ang magpapadali sa industrial na produksyon. Binigyan din ng malaking upgrade ang warhead, kasabay ng orihinal na 100 at 10 libra na high explosive fragmentation payload. Gumamit din ang Moscow ng thermobaric incendiary fragmentation, high explosive airburst, at maging mga variant na nagpapakalat ng submunition. Ang pinakamahalagang upgrade ay ang 200 libra warhead na inilabas noong 2000 at 24 na may penetrator-shaped charge at patong ng bakal na bola upang butasin ang mga pinatibay na estruktura at palakihin ang bilang ng mga nasasawi. Ang pagkakarecover ng Gerin 2 na may NVIDIA Jetson Orin board at infrared camera ay nagpapakita na sinusubukan ng Russia ang visual-based navigation o automated target recognition. Sabi ng mga Ukrainian specialist, ang ibang Gerin na na-recover ay may Chinese mesh communication modems na gumagana sa iba't ibang frequency bands at may kasamang electro-optical camera. Pinapahintulutan ng mga ito ang low latency na pagpapadala ng video at chain control na nagbibigay ng komunikasyon sa pagitan ng maraming drone. Ipinapahiwatig ng mga pag-unlad na ito na maaring maging isang semi-autonomous na strike asset ang Gerin sa lalong madaling panahon na may tulong ng makina sa paggabay. Lalong lumala ang sitwasyon dahil kamakailan, ipinakilala ng Russia ang Gerin 3 version ng rocket-powered Iranian Shahed 200 at 38 na may 10 talampakang pakpak. 20% mas malaki kaysa 82 pulgadang pakpak ng Gerin 2 at may take-off weight na 800 at 15 libra. Kaya nitong tumakbo ng 370 milya kada oras, halos triple sa bilis ng mga dating propeller na modelo. Pinapababa nito ang reaksyon ng Ukraine at pinapahirap ang pagharang gamit ang mga baril o helicopter, na napatunayang epektibo at matipid laban sa mga bersyong may propeller. Ang mas mabilis na bilis ay nagpapahusay sa pagpasok at nagpapalakas sa pinsala ng warhead. Tulad ng Gerin 2, malaki rin ang pinagbago ng Gerin 3 mula sa orihinal na Iranian na version. Pinapagana ito ng isang Telefly JT, 80 turbojet engine na gawa sa China. Mas mabagal ngunit mas mura kumpara sa Shahed 200 at 38 check engine. Ang Gerin 3 ay may pinalakas na fuselage, muling dinisenyong mga air intake, at 8 control surface actuator. Kung ikukumpara sa 4 ng Gerin 2, dapat nitong mapabuti ang katatagan, kakayahang magmaniobra, at tolerance sa pagkakamali habang lumilipad. Pinaganda ng Rusya ang taktika ng Gerin, na lumilipad ng lampas 10,000 talampakan at bumabagsak patayo sa target. Ibig sabihin, lumilipad ang mga drone sa taas, na hindi abot ng anti-aircraft fire, kaya mahirap silang subaybayan at pabagsakin. Ang bilis mula sa biglaang pagbagsak ay nagpapalakas sa pinsalang dulot ng mga pag-atake. Malaki ang problemang dulot ng mga drone para sa Ukraine. Mahigit 38,000 Russian long-range kamikaze UAVs at panlinlang, karamihan Gerins at Geras, ang inilunsad mula Enero-Nobyembre 2025 at lagpas 5,000 kada buwan simula Setyembre. Iyan ay halos 2/4 ng lahat ng kamikaze unmanned aerial vehicle strikes mula Pebrero 2022 na nagpapakita ng mabilis na pagdami ng paggamit nito. Sa kabuuan, palaging ipinagmamalaki ng Ukraine ang mataas na tagumpay sa pagpabagsak ng mga ito na medyo mabagal na istorbo. Kadalasan, iniulat ng militar ng Ukraine na napapabagsak nila ang 80 hanggang 97% ng mga ito. Sa kabila ng dami ng pag-atake, umaabot pa rin sa 1,000 Gerins ang matagumpay na tumatama sa mga target kada buwan. Mula sa mga pasilidad militar at sibilyang infrastruktura hanggang sa mga tirahan ng sibilyan. Ang katotohanan na kasalukuyang nakararanas ang Ukraine ng 20 oras na pagkawala ng kuryente at hinaharap ang tinatawag ng ilan na isang itim na taglamig, direktang dulot ng mga pag-atake, ang kakulangan sa kuryente, init o tubig. Ngunit mayroon din itong psikolohikal na epekto. Ang walang tigil na stress, ng paulit-ulit na tunog ng mga sirena ng air raid at pagsabog ng air defense sa kalangitan. Ang pagtagong takot sa mga silungan na baka tamaan at ang pagharap sa mga epekto ng matagumpay na pag-atake.
Unti-unting pinapahina ang moral ng mga patuloy na sinusubok dahil sa kakulangan ng high-end air defense system at interceptor missile mula sa NATO partners. Naubos na rin ang marami sa Ukraine, kaya napilitan silang mag-diversify ng kontra-drone na hakbang. Tumugon ang Ukraine sa pagdami ng drone attack sa pamamagitan ng pagtatayo ng halos 900 mobile fire group na gumagamit ng machine gun, helicopter, automatikong kanyon, at portable anti-aircraft missile system tulad ng manpads. Kasama rito ang militar at National Guard na nagtutulungan gamit ang lokal na radar, thermal at optical surveillance system, at Air Defense Control Center. Ang ayos na ito ay nagpapabilis sa galaw ng puwersa, pagsasara ng depensa, at pagtugon sa pagbabago ng ruta ng mga drone ng Russia. Ngayon, may interceptor drone na sila, na iba sa counter-drone system gaya ng machine gun na nagpapaputok sa malawak na himpapawid, umaasang matamaan ang mga Gerins. Ang mga interceptor drone ay dinisenyo para habulin ang mga tiyak na target ng eksakto, katulad ng isang Patriot interceptor missile, pero sa napakaliit na bahagi lang ng gastos. Tumatanggap ang mga operator ng target designation mula sa observation post at radar. Saka inilulunsad ang interceptor. Pinapababa ng estratehiyang ito ang distansya sa pagharang, kaya mas malaki ang tsansang tamaan at napipilit ang Russia na lumaban ayon sa kondisyon ng depensa ng Ukraine. Nakakatawa, naimpluwensyahan ng mga Ruso ang interceptor drone concept. Nagsimula ito bilang tugon sa mga high-altitude surveillance drone ng Russia sa front line. Lumilipad sa taas na 23,000 talampakan, hindi kayang pabagsakin ng machine gun o shotgun ang mga Russian drone. Ang mga 50,000 drone ay may malaking epekto sa labanan. Tinutukoy nila ang mga posisyon ng mga Ukrainian, pati na rin ang mga puwang sa pagitan ng mga ito, at ginagabayan ang artillerya at mga drone strike sa mga posisyong iyon, o sa mga pagsulong ng Russia sa pagitan ng mga ito. Noong 2024 sinimulan ng Ukraine gawing interceptor ang kanilang first-person view drone. Ang interceptor pilots na gumamit ng air-to-air dogfighting tactics ay naging eksperto sa pagpabagsak ng Russian recon drone at nag-ulat ng daan-daang na pabagsak. Nang palakasin ng Russia ang pag-atake gamit ang Geron, naging madali para sa interceptor drone na lumipat ng target mula reconnaissance drone papuntang Gerin. Pero dahil mas malaki, mas mataas, at mas mabilis lumipad ang Gerin kaysa reconnaissance drone at first-person view interceptor, kinailangan ng ilang pagbabago sa disenyo, at kung naging matagumpay ang mga pagbabagong ito, tiyak na noong unang bahagi ng 2025 pa lang. Alexei Rogozin, Managing Director sa TPU Nagatin, ayon kay Skaya, mahigit 500 Geron na ang napabagsak ng Ukrainian interceptor drone sa Clear Sky Initiative para sa Kyiv, gamit ang mga drone na ginagabayan ng radar at visual na mga sistema. Sa loob ng ilang buwan, mula ng ilunsad, mahigit 500 Geron attack drone na ang na-intercept ng sistema. Pinag-uusapan natin ang Urban Anti-Drone Dome na gawa sa maraming maliliit na interceptor. Karamihan ay first-person view drone. Kasama sa sistema ang kalkulasyon ng sasakyan, monitoring at coordination center, at training center. Simula noon, tumaas ng malaki ang paggamit ng Ukraine ng interceptor drone, at nagsisimula pa lang sila noong Abril 2025. Iniulat ng Dark Star, koalisyon ng teknolohiyang pangdepensa ng Ukraine, na 5 interceptor models na ang nakabagsak ng Shahad. Noong Hulyo, sinabi ni Arsen Sumodilov, direktor ng ahensya ng pagbili ng depensa ng Ukraine, na pumirma na sila ng mga kontrata para sa 10,000 interceptor drone. Ito ang mga nakontrata na namin at magpapatuloy pa kaming magkakontrata. Ang aming pagkokontrata ay nakadepende sa kakayahan ng manufacturer at budget ng estado. Ayon sa kanya sa Ukrainian outlet na Babel, lahat ng pasok sa budget ng estado ay ikokontrata namin. Itinatag ang programang Dronefall para sirain ang 5,000 Russian drones gamit ang mga first-person view drone. At kalaunan ay sinamahan ito ng Come Back Alive Foundation, ang pinakamalaking crowdfunding organization sa Ukraine. Noong Oktubre
Ayon kay Taras Timochko ng Drone Force, nakipagtulungan ang programa sa 12-15 manufacturer at nag-sponsor ng mga drone na nakasabat ng mahigit 3,000 aerial vehicles. Halos isang taon din ang ginugol para makagawa ng low-cost interceptor na kayang pabagsakin ang Geron 2S na umaabot ng 100 at 15 milya bawat oras. Pagkatapos agad nilang nilagay sa larangan ang mga ito at mabilis na umunlad ang mga disenyo. Isa sa unang epektibong interceptor drone ay ang Sting. Gawa ng Wild Hornets Volunteer Group, ipinakilala noong huling 2024. Itinatag ang grupo noong Tagsibol 2023 bilang tugon sa panawagan ng sandatahang lakas ng Ukraine para sa mas maraming drone, at ngayon gumagawa sila ng libu-libong first-person view drone araw-araw. Ang Sting ay first-person view drone na may 4 na talim, kayang tumakbo ng lagpas 200 milya kada oras at umabot ng 10,000 talampakan taas. Batay ito sa isang karaniwang quadcopter kung saan isang pahabang, dome-shaped na ulo ng pampasabog ang nakakabit sa gitna at may kamera sa ibabaw ng ulo ng pampasabog na ginagamit para gabayan ang unmanned aerial vehicle. Kinokontrol ng mga operator ang drone na parang hawak kamay na misil at kasya sa duffel bag. Mula sa malayo gamit ang virtual reality goggles habang nasa lupa. Mas maliit at mas mura gawin ang Sting kumpara sa Gerin. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang P2,500 habang ang mga decoy na Gerbera ay nagkakahalaga ng humigit kumulang dolyar ng Estados Unidos 10,000. Ang Heron 2 at 3 ay nagkakahalaga ng dolyar ng Estados Unidos ng Estados Unidos. 30,000 hanggang 75,000. Ayon kay Rogozin, mas magastos na ngayon para sa Russia gumamit ng Gerin kaysa sa gastos ng Ukraine sa pagdepensa. Ang Maxon Systems, katuwang ng Brave One na suportado ng gobyerno ng Ukraine, ay gumagawa rin ng interceptor drones para sa Ukraine. Ang kumpanya ay gumagawa ng semi-autonomong interceptor drones na may 22 libra na warhead at kamerang sumusubaybay sa target sa bilis na 100 at 86 milya bawat oras ayon kay Oleksiy Soltsov, co-founder, sa Business Insider noong Oktubre. Hindi tiyak ang tawag o presyo, pero karamihan sa interceptor drone ay tinatayang mas mababa sa 20,000. Kamakailan, inanunsyo ng General Cherry mula Ukraine na pumasa sa codification ang kanilang bullet interceptor drone at inaprubahan na ito para gamitin ng sandatahang lakas ng Ukraine. Magandang pagtatapos ito sa matinding alitan ng Wild Hornets at General Cherry matapos akusahan ng Wild Hornets ang General Cherry ng pangongopya ng disenyo. Dahil magkahawig ang mga prototype, sinabi ng General Cherry na namahagi sila ng iba't ibang bersyon sa mahigit 20 unit gamit sariling pondo para mapag-aralan ng mga sundalo ang mga sistema sa aktual na operasyon. Ayon sa malawakang pagsubok, napili ang pinal na modelong opisyal na iba sa inakusahan ng pangongopya. Ayon sa ulat, ang bala ay umaabot ng higit 100 at 70 milya bawat oras tumatama sa target lampas, 12 milya at gumagana hanggang 20,000 talampakan taas. Gumagamit ito ng mga espesyal na solusyong aerodinamiko at software na may kasamang terminal guidance system na nagpapahintulot sa unmanned aerial vehicle na baguhin ang direksyon nito habang papalapit sa huling yugto ng pag-atake sa target nitong GERIN. Kasabay ng mga ito at iba pang lokal na interceptor drone, ilang dayuhang interceptor drone system ay nakita na ring gamitin o sinusubukan sa Ukraine. At mukhang lalo pang dadami ang bilang na yan. Bahagi niyan ay karagdagang ebidensya ng dedikasyon ng mga kaalyadong bansa sa depensa ng Ukraine. At bahagi rin nito ay dahil sa pag-aalala ng mga bansang ito tungkol sa sarili nilang depensa laban sa mga drone. Tulad ng naging malinaw sa sunod-sunod na paglusob ng mga drone sa buong Europa nitong mga nakaraang buwan. Madalas, kulang ang lokal na awtoridad ng murang at epektibong solusyon para pabagsakin ang mga ito, lalo na sa mataong lugar ng lungsod. Ang magaan, madaling ilipat, at abot-kayang interceptor drone ay madaling solusyon na pwedeng palawakin
lalo na't marami ng pagsubok at pag-improve sa Ukraine. Maaaring nauna pa ang unang dayuhang interceptor drone kaysa sa unang paggamit ng Russia ng Iranian Shaheds. Tahimik na nagsusupply ng drone hunter interceptor sa Ukraine ang Amerikanong Fortem Technology mula 2022 noong Disyembre 2024, sinabi ni Chief Executive Officer John Gruen ng Fortem sa Overt Defense na matagumpay ang kanilang mga interceptor na nagpapaputok ng lambat laban sa mga Shahad at iba pang Russian drone na iba-iba ang laki. Plano ng kumpanya na maglagay ng 400 sistema sa Ukraine bago matapos ang taon. Pero hindi tiyak kung natupad ito. Kasama ang Fortem sa ika-15 ng Disyembre, gumagawa ng interceptor drone na nagsusupply sa militar ng Ukraine. Noong Disyembre ng nakaraang taon, inanunsyo ng Brave One ang matagumpay na pagsubok ng advanced interceptor drone mula sa Titan Technologies. Ang drone ay dinisenyo para saluhin ang Shahad type at Russian Reconnaissance Unmanned Aerial Vehicle. Ayon sa ulat, umaabot ito ng 100 at 86 na milya kada oras at may 12.5 milya na saklaw. Plano ng Titan na gawing mas mahusay ang drone gamit ang automatic targeting system na may machine vision technology na magpapataas pa sa katumpakan at bisa nito. Maliban sa kilalang pagpapatupad at pagsubok, may dalawang malaking proyekto ang Ukraine kasama ang European na mga kasosyo na magpapabilis sa kanilang interceptor drone programs. Noong Setyembre, inanunsyo ng United Kingdom at Ukraine ang proyekto para sa Octopus, isang advanced at murang interceptor drone. Ang mga drone na gagawin sa United Kingdom ay dinisenyo sa Ukraine sa tulong ng mga siyentipiko at teknisyan mula sa United Kingdom. At naiulat na nasubukan na ito sa labanan laban sa mga geri ng Russia kung saan naging napaka-epektibo ito. Tinawag ni United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer ang bagong partnership na makasaysayan. Pinagsasama ang talino ng Briton at Ukrainian para maghatid ng makabagong drone technology laban sa agresyon ng Russia. Habang hindi pinangalanan ang partikular na tagagawa mula United Kingdom noong Linggo bago ang anunsyo ng Octopus. Inanunsyo ng Ukraspec Systems, pinakamalaking tagagawa ng drone sa Ukraine, ang plano nilang mag-invest ng P200 at 71 milyon sa dalawang bagong drone facility sa United Kingdom. Planong lumikha ng maraming lokal na trabaho. Inanunsyo rin ng United Kingdom na popondohan ang paghahatid ng libu-libong long-range attack drones na gawa sa United Kingdom para madagdagan ang armas ng Ukraine sa pag-atake sa enerhiya, militar, at infrastruktura sa loob ng Russia. Ang kombinasyong ito ng interceptor at long-range strike drones ay layunin din ng joint drone production venture ng Netherlands at Ukraine na inanunsyo noong Oktubre. Ang kasunduang nagkakahalaga ng 200 milyong euro ay magreresulta sa paggawa ng mga drone sa VDL factory sa Born, Netherlands, kung saan magsisimula ang produksyon sa loob ng ilang buwan. Tulad ng nabanggit, ang partnership ay magpo-focus sa dalawang mahalagang uri ng drone, long-range deep strike UAVs na kayang tamaan ang mga target na malayo sa likod ng linya ng kalaban, at interceptor drones na dinisenyo para sirain ang mga paparating na Russian attack drones. Ang paggawa sa Netherlands ay may estratehikong benepisyo para sa Ukraine at Netherlands. Mapoprotektahan ang mga pasilidad ng produksyon mula sa mga pag-atake ng Russian drone at missile na paulit-ulit target sa pabrika ng depensa ng Ukraine. Kasabay nito, magkakaroon ng access ang mga Dutch na tagagawa sa epektibong drone designs na napatunayan sa matinding digmaan, tulad ng United Kingdom sa Project Octopus. Noong Hulyo, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang layuning gumawa at magpalipad ng 500 hanggang 1,000 interceptor drone araw-araw. Sa pagtatapos ng 2025, hindi pa malinaw kung gaano kalapit o kalayo ang target na iyon or kung paano mababago ng mga bagong kasunduan sa pinagsamang produksyon ang sitwasyon. Hindi rin malinaw kung gaano kabisa ang mga kasalukuyang interceptor. Mas maraming pahayag tungkol sa bisa kaysa sa mga video na sumusuporta rito. Lalo na't parang pareho ang camera system ng karamihan sa interceptor sa first-person view. Kung gaya ng drone ng Ukraine sa front lines, dapat madali ring kumuha ng video ng matagumpay na atake. May ilang analyst at drone developer na nagsabing ito ay dahil sa pagiging lihim
Ayaw nilang malaman ng mga tagamasid ng Russia kung paano at saan ginagamit ang mga interceptor. O baka naman sobra ang pagbanggit sa bisa nila habang daan-daang milyong dolyar ang ginagastos para paunlarin ang mga ito. Hindi rin ito ang unang beses na nangyari ito sa digmaang ito. Kahit paano mo tingnan, bagamat may potensyal ang interceptor drone na baguhin ang ekwasyon ng Jerin sa larangang militar at ekonomiya, marami pa ring hamon bago ito makapaghatid ng malaking pagbabago. Ang pangunahing hamon sa kanila ay ang pagdaig sa Gerin 3 na lumilipad ng triple ang bilis kumpara sa nauna at doble kaysa sa ibang interceptor drone. Ang jet-powered drone ay may satellite navigation na hindi madaling maapektuhan ng jamming dahil sa 12-element adaptive antenna array. Ginagawang immune ito sa electronic warfare tactics na laban sa mas mababagal na syahad. Nagsimulang magbahagi ang Ukrainian sources ng larawan ng mga Gerin 3 na umano'y napabagsak ng interceptor drone. Tulad ng ibang advanced na sandata, mahalaga ang pagsasanay. Sabi ni Tomochko, ang hit rate ng interceptor ay 30% hanggang 80 hanggang 70% para sa pinakamagagaling na sistema at piloto. Kung hindi automatiko ang drone, pinakamahalaga ang kasanayan ng piloto aniya. Kung mahusay at may karanasan sa drone intercept ang mga piloto, nakakamit nila ang 9 sa 10 na resulta. Lumalala ang problema dahil tanging pinakamagagaling na drone piloto lang ang kayang mag-operate ng interceptor. Ang instructor, nakilala sa codename na Yeti at siyang unang nagmungkahi ng konsepto ng interceptor drone, ay nagsabi noong Oktubre na ang kanyang Drone Fight Club School ay nakapagsanay ng humigit kumulang 5,200 estudyante, ngunit ilang dosena lamang ang nakapasa sa interceptor exams na may 30% lamang na passing rate. Sa kabila ng hamon, ang halaga, bisa, at mataas na produksyon ng interceptor drones ang dahilan kaya ito ang malinaw na pili ng Ukraine at NATO ngayon. Kung totoo na 80% Gerin interception rate ng Ukraine gamit ang mga drone, mas panatag ang loob ng mga tao ng Ukraine gabi-gabi. Kung ang baserong Gerons ay hindi practical sa Patriot missiles, kaya din itong gawin ng dolyar ng Estados Unidos, 500 interceptor drones laban sa Geron. Sa lahat ng mga estado ng NATO, mga estado, habang nagpapatuloy ang digmaan, patuloy na pahuhusayin ng Rusya ang kanilang mga Gerin laban sa interceptor drone ng Ukraine. Ia-upgrade din ang interceptor drone system ng Ukraine. Panahon lang ang makapagsasabi kung aling sistema ang mananaig sa huli. Siyempre, patuloy naming ibabalita ang mga kaganapan, kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel para manatiling updated. Salamat sa panonood.